Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito yung si Kibloy, no? Saka yung kanyang mga minions kasi may dalawang video po dito. Yung the most handsome man in the Philippines. Yung tumatanggap po ng 1 million kada sahod kay Kibuloy. At yung po na naman, mga miyembro ng kingdom nila ni Kibuloy ay may sinabi po na parang yung prophet daw po, prophet sila, no? Sila daw po yung meron silang ano man tawag doon, Elora, yung bang may hula. Meron silang hula sa ating mahal na Pangulo at mga kasama niya. Ha? Ito. Buwisit. Nakakatuwa itong mga ito. Mga baliw na ito. Buwisit. Nakakatuwa itong mga gago na ito. Ano? Oh, siguro ano ba, papakita natin sa inyo yung video sabay babasahin natin ano. Ito. At i-download ko lang yung video mamaya. Ay nako, hindi ko po maintindihan itong mga ito. Bakit panay ang protekta at kung ano-ano ang pinagsasabi para sa kanilang mahal na poong bulaang propeta, no? Tauhan ni Baal. O kala nyo wala akong alam din sa Bible, kala nyo kayo lang ang may authority sa Biblia. Hindi nyo nga alam ipatupad o isabuhay ang nilalaman ng banal na kasulatan, tapos meron pa kayong gagamit ng ganito, ha? O, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng blessings tulad ni Carclea, nagpa-super chat po siya kay Ate Beth M, kay Ate Wanabet, kay Ilocana Kana at doon pa po sa iba. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa comment section, sa live chat ng ating live stream or video premiere. Alam nyo na kung sino kayo, no? Okay, unahin natin to mga kababayan. Ito muna, tawa-tawa muna tayo ha. Tawa-tawa muna tayo. Ay tiyang, tawa-tawa. Bago ang Welcome to the Dungeon of Doom. Eto mga kababayan, no? Tawa muna tayo. Unahin natin yan. Nang dahil sa 10 milyong reward at baka madagdagan pa, anong sabi ng ating mga kababayan? Salamat kay For the First Couple, kilala ko po kung sino yan. Saka mo na hanapin sarili mo. Si Kiboloy muna. Ay tiyang! Baka naman! Oy, baka naman, kayo nang makahanap kay Kiboloy, balato. Bala-balato. O, eto pa, oh. Nag-personal message kay Kiboloy sa kanyang messenger. Sabi niya, asan ka karon, pastor? Please reply, pastor, para naman makabayad na ako sa akong mga utang. Diba? Oy, pastor. Pastor ng mga baliw. Asan ka? Usa ka man, pastor. Grabe, ano? Para naman, tama naman siya. 10 milyon, bayad na utang mo kung hindi naman sobrang 10 milyon ng utang mo. Diba, ay tiyang? O, eto pa, may private message din kay ano ba tong mga ano ni Kibuloy, Tingnan nyo, ang dami niya palang Facebook account. Meron pang Mista. Parang gawa-gawa lang naman ito. Ang sabi niya, Sir, good afternoon po. Kamusta na po kayo? Nag-aalala na po kami sa inyo. Maayos po ba lagay ninyo? Kamusta po mga pagkain ninyo dyan? Baka kailangan nyo po ng tagaluto. Willing po akong magsilbi sa inyo.
Sabihin nyo lang po kung nasaan kayo para mapuntahan ko po kayo, sir. Ingat po kayo diyan. Sabihin lang daw kung nasaan si Kibuloy. Talaga, no? Hoy, kayo naman. Ito, ayan ha. Tapos na ang ating katatawanan Kay at Ay. Punta naman tayo ngayon dito sa mga nakakangit-ngit. Sa mga nakakangit-ngit na mga ulalo, ha? Unahin natin si the most interesting man in the Philippines, the most handsome, with $1 million paycheck from SMNI. Welcome, Jason Sa. Tignan ninyo ang itsura niya. The most interesting man in the Philippines. Napakagwapo po niya, no? Tignan ninyo. Sabi niya, inaalipusta niya ang ating First Lady, pero tignan niyo naman siya. Sino ang pinakatsaka? Hindi lang pagmumukha ha, sa mga naging First Lady ng bansa. Ang kapal mong magsalita ng ganyan. Pero have you look yourself in front of the mirror? Dapat yung mirror mo, magnifying glass pa para mamagnify mo yung itsura mo sa salamin. Probably ito hindi na nanalamin eh. Kasi baka pagharap niya sa salamin, baka yung ano niya, yung biglang mawala yung kanyang sarili sa salamin. Tumakbo. Bakit? Ay, ang pangit! Tumakas. Baka sabihin niya, hindi naman tumakas yun. Nahirapan lang kayong makita siya. Ito na. Ito na kayo dyan, ha? Siguro mga napanood nyo na to. Pero uulit-ulitin natin. Courtesy na sa SM9. Nako, baka ma-CPR tayo. Kung ma-CPR, sige, bayaan nyo na yung video na yan. Hindi kawalan si Kibuloy. Alam nyo, pag si Kibuloy topic ko, hindi ako mabot ng 500 views eh. Ayaw nila. Mukhang naka-block kay YouTube si Kibuloy. Pag Kibuloy na ang usapan, block yan. Hindi nyo na ma-access. Buisit. 2 video natin, Ilora, Kay. Walang 500 views si Kibuloy kasi nandun. Diba kinakatigan daw siya ng Diyos. Tangina, pati ba naman pangalan ng Diyos isasama nyo pa? Blasphemy talaga kayo. Blasphemer talaga kayo. Mga walang iya kayo. Ito, pagtripan natin si Mr. $1 million, 1 million peso man. The most interesting man in the world. Nangutya ng First Lady. Pero tignan nyo naman. Kay, huwag kang maghahanap ng ganitong boyfriend o asawa, ha? Tignan mo, mamili ka naman. Huwag na lang siya na nga. Sige, wala na eh. Marami pang choice. Kaya, Ay Chang, ha? Kayo dyan ng mga single. Huwag naman yung ganito. Mamili naman kayo. Huwag yung sige na nga, yan na lang, wala nang iba. Kung ganito rin lang naman, ay wag na lang. Magpaka-single na lang sa buong buhay ninyo. Ang yabang mangutya, no, di ba, Ate Beth? Kala mo naman, napakagandang lalaki. Tangin. Ayop na to. Ito po. Ilang segundo to, 53 seconds ha. Pakinggan ninyo kung paano niya depensahan yung fugitive. Tapos, sinasabihan niya pa ang Pangulo, nasabihan daw yung mga vlogger ng Pangulo. Sino bang mga vlogger ng Pangulo? Kami? Ha? Hindi nga kami binabayaran ng Pangulo. Admin supporter kami. Pero hindi kami yung talagang kay binabayaran ng Pangulo. Mga gonggong ito. Eto po. Tapos sabi niya, sumunod sa batas. Eto nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses may paliliwanag yan. Ultimo first year College of Law, alam yan Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun, ganun kasimple. Yung tao,
Hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo lang matagpuan. Oh, kasalanan ba ng tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, buong kunana eh. Oh. O ayan daw po, mga kababayan. Sumunod daw sa batas. O tama naman, di ba? Ha? Hoy, Jason Sa, ang galing mong mag-twist, no? Sayang ang talino mo. Kailangan mong idepensa talaga si Kibuloy because of what? 1 million peso every month, di ba? O, ikaw nagsabi niyan, hindi kami. Sinabi mo yan dun sa hearing, sa lower house. Kaya wag kang mag-iingay dyan na wala kang ngipin sa harapan. Tangina mo. Sumunod daw sa batas. O ikaw, ha? Ibig sabihin, hindi ka susunod sa batas? Ha? Gunggong ka pala eh. May mali ba doon sa sinabi ng Pangulo na sumunod sa batas? Pangulo siya, dapat niyang sabihin yun. Alam pa lang sabi niya kay Kibuloy, o wag kang sumunod sa batas ha, magtago ka forever. Gago! Tindi mong protektahan si Kibuloy, pero sa kakaprotekta mo, wala ka ng sense of reasoning. Wow! Ang talino mo, boy! Tapos sasabihin mo, sabihan ng Pangulo ang mga vloggers niya. Sige nga, patunayan mong vloggers kami ng Pangulo. Hindi porket sumusuporta ako sa admins, vlogger na ako ng Pangulo. Kaya kong bakbakan ng Pangulo kung siya ay nagkamali. Eh so far wala nga eh. Kayo ang binabakbakan namin kasi kayo ang may mga mali. Kayo ang mga tanga at bobo. Paano ako naging vlogger ni PBBM? Binabayaran ba ako? O ni FL Lisa? Hindi. I am supporting his administration, his government because I believe he's still on the right track. Masama ba yun? Masama bang hindi muna ako kumontra? Kokontra ako kung may mali na nga. Babatikusin ko siya. Eh kaso so far wala pa akong nakikitang mali. Pakita nyo muna yung mali ng Pangulo. Eh wala, kayo nga, wala kayong may bigay na ebidensya na mali ang desisyon ng Pangulo. Eh. Ang lagi nyo sinasabi, bangag-bangag eh. Tapos sasabihin mo, mali ang definition namin ng fugitive. Baka ikaw ang nagkakamali ng definition ng fugitive. Ibig sabihin, yung binabasa naming meaning ng fugitive dito kay Google ay mali. Kung gano'n man pala, bakit walang nagsasalita laban kay Google o sa mga dictionary na mali ang definition nila ng fugitive? Ang sinasabi nyo, hindi takas si Kibuloy. Hindi naman siya takas eh. Kasi wala pa siya sa loob ng selda, kaya hindi siya takas. Takas siya sa batas. Bakit? Pinapatawag siya ng korte, hindi siya sumisipot. Ha? Tinatakasan niya ang korte. Tinakasan niya ang korte. Hindi porket takas ka, galing ka sa loob. Hindi. Marami ang ibig sabihin ng takas. Gago. O ito sa Google a person who has escaped from a place or gagong sonsa or may or. Ano ibig sabihin ng or? Pagpipilian. 'Di ba? Either or. Pwedeng totoo yung isa, pwede yung isa. Kung hindi pwedeng totoo yung isa, pwedeng totoo yung isa. Gago. Ha? I-dispute mo ito. Ha? Yung definition na binibigay ng Google, yung definition na ibibigay ng Merriam-Webster. Ha? Ito sa Merriam-Webster, fugitive definition on meaning. O ayan o, it is an adjective. 'Di ba? Ang sabi dito ni Merriam-Webster, running away or intending flight. Ha? Moving from place to place. Yan ang mga synonyms. Tarantado ka pala, sonsa eh. Ha? Ano pa? 'Di ba? Likely to evaporate, deteriorate, change fade, or disappear. Ha? Ayan ang mga meaning. Sabi pa dito, fugitive, noun, two of two. Ibig sabihin, yung unang sinabi ko sa inyo, it is an adjective. Ito namang isa, it's a noun pertaining to a person. Yung kanina, it is an act. 'Di ba? Or a description. Tanga-tanga tong si Sonsa eh. Journalist ka dati, hindi mo alam tong mga to eh. Fugitive, it is a noun in a form of noun.
a person who flees or tries to escape, such as a person who flees a country or location to escape danger or persecution. Yung persecution, sabi niya, refugee. Ito pa, letter B. A person such as a suspect, a witness, or dependent. Ano si Kibuloy sa tatlong yan? Suspect ba siya? Witness ba siya? Dependent ba siya? Nandyan siya. He will fall to that three description. Ano sabi? Involved in a criminal case who tries to elude law enforcement, especially by fleeing the jurisdiction. Oh, sonsa. Ano ang mali sa mga binibigay naming definition? It doesn't come from our own words. It comes from a very basis na nandito sa Merriam-Webster kay Google definition. Oh, binigyan namin kayo ng patunay. Ikaw, ano? Ano ang patunay mo na definition mo ng fugitive? Hindi siya takas. Hindi siya lang makita ninyo. Ano ibig sabihin ninyon? Nagtatago. 'Di ba? Kung nagtatago ka, ano ka? Tumatakas ka, gago. Huwag niyong itwist yung utak namin. Hindi kami katulad ng mga gunggong, mga blind followers ninyo. Bobo ka, Sonsan, tanga-tanga mo. 'Di ba? Kamura-mura ka. Ayan pa nga ang sabi ni Google, oh. Quick to disappear. Fleeting. O alam na alam mong ibig sabihin ng fleeting. What do you mean by fleeting? Running away. Gago. Oh, animal. Tapos sasabihin mo pa na turuan kami? Even daw yung first year sa law, alam yan? Alam nila talaga yan. They will not twist the very definition of fugitive. Di ba? Gago. Ito pa, iduktong natin ito. Tuloy natin tong definition sa Google, oh. A person who has escaped from a place or is in hiding, is in hiding, nagtatago, especially to avoid arrest or persecution. O dalawa yun. He is avoiding arrest or persecution nung korte to prosecute. Are we persecuting him? Maybe yes. Ako pinipersecute ko siya because of what he is doing right now. If he is truly a man of God, a man from God, a designated, appointed son of God, therefore, he will follow the very essence of what he is teaching about. Sununod kayo sa batas. Ayun ang sabi ng Pangulo, eh. Ikaw na very pastor, hindi mo sinusunod yung tinuturo sa Biblia? Ano ka? Di bulaan ka, sinungaling ka, tapos kayo, todo depensa kayo sa suspect. Suspect siya, mga kababayan, eh. May nagkaso sa kanyang mga minor na sinasabing sila ay binalahura ni Kibuloy. Pero kayo, you are protecting the suspect and you don't mind what happened. The injustice that has been done to that minors. Mga kababaihan pa. Ikaw, wala ka bang mga apong babae? Wala ka bang anak na babae? Wala ka bang asawang babae? Pag sa'yo nangyari yan, sa pamilya mo, what you gonna do? Tapos you have the audacity to say that hindi naman siya nagtatago, hindi nyo lang siya makita. Ikaw, ibalik ko sa iyo ang tanong na ganon. Ano ang konsepto mo pag sinabi mong hindi mo siya makita? Anong sasabihin mo? Baka nagtatago. Di ba? Babalik lang sa iyo, bumirang lang sa mukha mo, kaya tama lang yung pagmumukha mong bungal. Gago. Wag mo sabing hindi ka bungal. Ayan, kitang-kita naman. Di ba bungal ka? Magdemanda ka. Demanda nyo kami. Kung may mali kaming sinabi sa inyo. Di ba? Binabalik lang namin sa inyo, dinidibang lang namin sa inyo na yung sinasabi nyong turuan kami, meaning ng fugitive. Anong mali sa sinabi namin sa fugitive? O baka kayo hindi kayo nakakaintindi ng English, di mas matalino kami sa inyo. Kami naintindihan namin yung sinasabi dito na definition ng fugitive sa English. Kayo, mga aral kayo, may mga PhD pa nga kayo, bakit hindi nyo maintindihan yung simple definition ng fugitive kasi naka-English? Di pa translate nyo kay Robin. Di ba? Si Robin may daladalang Merriam-Webster dictionary yan.
Mababasa ninyo. Kung ano yung binasa ko ditong meaning ng Merriam-Webster Dictionary, nandyan din yan sa diksyonaryo ni Robin na Merriam-Webster. Fugitive. It can be a noun, it can be an adjective. Di ba? Oh, binasa natin. So, anong mali doon? Hasonsa, baka ikaw ang nagkakamali. Ikaw ang nagtitwist ng meaning ng fugitive. Hindi siya nagtatago, hindi nyo lang makita. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi mo makita yung isang tao, ano palang ginagawa niya? Di ba? He's hiding. He's running away. He's fleeting. Ano pang gusto ninyo? Di ba? May pa-bounty-bounty pa. O bakit? Masama ba? Nakalagay ba sa isang batas o sa konstitusyon na bawal magbigay ng bounty? Come on, dude. Hindi first year, hindi freshman law school student eh. No, yung sinasabi ni Boss Mike, napanood ko yung kay Boss Mike, Mike Cervera, na maski na first grade, hindi. No? First grader, baka nga 5 years old lang, yung kindergarten, alam na ibig sabihin ng fugitive eh. Takas. Oh. Di ba, Jason sa? Are you smarter than the Are you smarter than the 5-year-old? Baka nga 3 years old lang na may alam niya ni, ay takas yun eh. Pugante. Hindi nyo makita? Ay nagtatago. Di ba? Kayo, naglaro ka ba ng larong taguan noon? Nung bata ka? Di ba pag hindi mo makita yung isa, nagtago ng matindi. Ganon din si Kibuloy. Ngayon, todo depensa nyo, hindi nga siya makapagsalita, oh. He doesn't have the balls to show himself. He doesn't have the balls to talk for himself. O to speak for himself, sorry. Di ba? Oh. Tapos kayo, todo depensa, what are you getting at? And where are you coming from? From defending him. Di ba? Is it right to say that you're getting something very, very nice and very, very good from him? Di ba? Todo kayo makadepensa pero yung inyong rebuttal is basag. Ano pa ang definition nyo ng fugitive? Hindi nyo lang makita. Nasaan dito? Nasaan dito? Ang very meaning nung sinabi mong hindi nyo lang makita. Meron bang sinabi dito? Sa definition ng fugitive yon? Wala iyo. Gago pala kayo tapos tuturuan nyo kami ng kabalbalan ninyo. Mga gago. Magdemanda ka, demanda mo ako dahil sinabi kong gago ka. Mga gunggong pala kayo eh. Kakapal ng mukha nyo. Kami pa ngayon ang mali. Wow! Galing naman mga kababayan. Eh di wow, kayo na matalino mga gunggong. Kung makapintas ka, Jason sa pagmumukha ng FL, ano naman ang kinagwapo mo dito sa larawang ito? Oh, ikaw nga ay bungal. Oh, atang ina naman. Mas gwapo pa sa'yo si Mr. Ajax eh. Di ba? Akala mo naman. O sige nga. O ito pa mga kababayan. O sige. Ito namang isa pa to. Itong babaeng ito. May pagbabanta pa kayo, may mga prophecy pa kayo. Sige nga, tingnan natin. Ito mga kababayan. Ito po, ayan, sabi dito sa SMNI, gikan sa masa para sa masa daw. Ha? May prophecy po yung mga inutil. Ha? Ito, pakinggan nyo muna to. Courtesy sa SMNI, pero kung makapiright tayo, bahala na. Galing ito sa Facebook page nila. Ito yung gikan sa China para sa China. Ito yung, alam ko, ito lawyer ito eh. Ito yung nagsasabi daw na kung ano-anong pinagsasabi, no? Tungkol kay Pangulo. Ito ngayon, may prophecy daw sila. What happens when you touch God's appointed? A prophecy of Aliar. What happens when you touch God's appointed? Pastor si Kibuloy. Mga gunggong, Pastor Kibuloy ka. Biblia ang sinasabi mo. Hinahanap ko po tong Aliar na to sa Biblia. Ha? Siguro yan, anak yan ni David. Lineage ni David o whatever. Pero naniniwala kayo sa prophecy niya? Ha? Sinabi ba yan ni Jesus Christ na maniwala kayo sa prophecy ni Aliar? Hindi naman sa pambabastos kung sino man yung prophetess na yan. But I still believe on the very Bible that we have kung Kristiyano ka. Doon ka maniwala sa mga aral ng mga apostoles na nandun sa Bible, the 66 books. Yung nandyan sa New Testament.
Walang sinabi si Christ dyan na maniwala kayo sa prophecy ni ganito-ganito, baka si Kiboloy lang yan. Itong babae na ito, pakinggan ninyo. Ay wag na lang po sana, wag na lang natin pakinggan. Wag na. Basahin ko na lang sa inyo. Ha? Yung konteksto nito. Basahin ko na lang sa inyo para hindi nyo na makita ang pagmumukha ng hinayupak na ito. O ito daw. A prophecy of Aliyar. What happens when you touch God's appointed? Pastor Apollo si Kibuloy si Pacquiao. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Saan yan? Nasaan sa Bible? Bakit hindi kayo mag-cite? Nag-cite siya ng kanina bago niya simulan to. Nag-cite siya ng Bible verse. Hebrews, Corinthians, o whatever have you. Nasaan dito? Nasaan sa mga books? Ha? The 27 books in the New Testament. Tama ba, Elora? 27 kasi 66 books yan eh. Ha? Including the Old Testament. Di ba? Nasaan? Sa New Testament or even on the Old Testament that this, the prophecy of Aliyar, that when you touch the God appointed na si Pastor Kiboloy, ay may mangyayaring hindi maganda sa inyo. O ayan, may tumawag. Visit. No? Sabi dito, when you touch the God's appointed Pacquiao, the angel of the Lord shall put judgment upon you. Really? Really? Nasaan ang ebidensya? Ha? Galing mismo kay Kiboloy? Really? Sige nga. Kung talagang God appointed si Kiboloy na sinasabi niyang labas-pasok sa langit, why not bring something? Isama niya si Angel Gabriel. Patunay lang. Di ba? Since tayo tao, to see is to believe. Di ba? Huwag niyo akong gagamitin ng blessed are those who don't see but believe. Alam ko yan. The Beatitudes yan, blessed are those. Di ba? Pero ito, thus saith the Lord. Nasaan? Ano ang sabi ni Christ? Huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ay galing sa dyablo. Alam nyo yan. Yan ba, hindi tinuro ni Kiboloy? Kasi bakit? Nakatuon ang inyong pananampalataya hindi sa Diyos Ama, hindi kay Hesukristo na isinugo ng Diyos bilang isang tagapagligtas, kundi kay Kiboloy na sinasabi niyang siya ay self-appointed. The word self-appointed, mga gunggong. Nakaka-high blood kayo. Sabi dito, shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhar Abalos, Risa Hontiveros, for you have oppressed and afflicted God's appointed. Paano inoppress and inafflict si Kiboloy? Where are your evidences ng oppression at affliction sa inyong dakilang gunggong na bulaan na pastor? Nasaan? Ha? Am I gonna be judged by the angel of the Lord? Ganon? Ako na bumabatikos, na nag-o-oppress at nag-a-afflict sa inyong bulaang pastor na nagsasabing bulaan ng pastor ninyo, isusumbong niyo ako sa angel of the Lord? Come on, go bring it. Hinahamon ko kayo. Di ba? Sige kayo dyan, ng mga miyembro ng kulto ni Kiboloy. Ha? Pakitaan nyo ako ng ebidensya diyan sa New Testament na sinasabi that the angel of the Lord will fall judgment to these people who are oppressing, condemning, afflicting our beloved appointed Son of God, Pacquiao. Di pack him. Di ba? Gago pala kayo eh. Ang inyong poon ang gumawa ng mali. Ibig sabihin, he is above the law? Ano ang sabi sa Bible? Di ba? Render to Caesar what is for Caesar. Render to God what is for God. So therefore, even Christ rendered to Jesus to Caesar. Bakit? Sinunod niya yung kautusan ng Roman Empire. Hindi siya tumawag ng 10,000 angels to save himself. He even rebuked his apostles not to do drastic things for his sake.
Di ba? Remember the last night what happened in the Garden of Gethsemane when Peter tapyas-tapyas yung tenga nung isang huhuli kay Christ. Anong sabi niya kay Peter? He rebuked him. Huwag mong gawin yan. It is not the will of the Father. Tapos kayo, na wala namang ebidensya na appointed son of God, si Apollo Kibuloy, todo ang protekta ninyo, gagamit pa kayo ng angel of the Lord. Ibig sabihin, namumuhay kayo sa Old Testament? Yung Old Testament, it was summed up by Christ for what? By sacrificing Himself on the cross. For the love of God, the unconditional love of God. Tapos kayo, gagamit kayo ng angel of the Lord. Kasi bakit? Ang Pangulo, ang First Lady, si Speaker, si Benhar Abalos at si Risa Hontiveros ay pinipersecute siya, ino-oppress siya, afflicting siya. Gago pala kayo. Gagamit pa kayo ng prophecy of Aliyar. Wow, ang galing naman. For the one who touches him, touches the apple of God's eye. Ha? So si Kibuloy lang ang apple of God's eye? Ganon? As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease. Wow! Wow! Ang galing naman. Ano, locus? Ano, boils? Ganon, ketong? Galing naman ninyo. Ano kayo, Moses time? Galing. A crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself become a burden. Wow naman! Ang galing! Parang dilubyo na pala. Na pag ginalaw daw natin yung apple of the eye of God, magkakaroon na ng dilubyo sa atin. Wow! Ayun pala yung prophecy ni Aliyar. Wow naman! Itong sabi niya sa Hebrews chapter 10 verses 29. Thus, it is written, of how much sorrow punishment, suppose ye, shall he be brought worthy who had broden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Ano pinagsasabi mo? Ano ba yan? Gumamit ka pa ng very, very English talaga? Pwede bang gumamit na lang kayo ng, ano sabi niya? Hebrew chapter 10 verse 29. Hanapin natin mga kababayan para malaman natin. Ha? Ito sa Bible Gateway. Di ba? How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Ang tinutukoy dito, ang pagwawalang hiya sa anak ng Diyos na si Jesucristo, na hindi nyo binigyan importansya. Hanapin natin ito. Ang buong chapter 10. I-background natin. Pero ang pagkakaalam ko po dito, Christ sacrifices once for all. So anong pinagsasabi ninyo? Kinuha na ni Christ lahat. Di ba? Nakahiya naman kayo, hindi nyo naintindihan yung pinagsasabi ninyo. Inaagaw ninyo yung very essence ng ginawa ni Jesus Christ. Di ba? Ito ang hindi sinasabi sa inyo From 19 to the last verse of this chapter, Hebrews chapter 10. Hindi tayo magmamagaling. Ang sabi lang dito ng Bible Gateway, a call to persevere in faith. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, binablasphemy ninyo yung kasulatan na ito. Inaagaw ninyo yung ginawa ni Christ. Yung binasa ko is verse 19 of chapter 10 of Hebrews. Basahin nyo yung verse 26 para malaman nyo yung sinasabi nila sa verse 29. Hindi nyo kayang ipaliwanag kasi ng tama If we deliberately keep on sinning, ayun ang nasabi sa 26, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Ayun.
So, sino dito ang nagkakasala? Sino? Sino yung ayaw magpakita? Sino yung hindi makita ng mga otoridad? Eh di si Kibuloy, tapos gagamitan nyo kami ng verse 29, eh hindi nyo nga kayang ipaliwanag yung 26 down to 28? Wala na. Wala nang iba pang makakapagligtas sa atin kundi yung dugo ng ating poong may kapal na si Jesucristo. Wala na. No sacrifice for sin is left. Wala nang magsasacrifice because it has been done by the only Lamb of God, Jesus Christ. Pero nag-exist si Kibuloy na sinasabi niyang siya ang appointed Son of God. Na hindi tayo makakapunta ng langit kung hindi tayo daraan sa Kanya. Eh ano yung sinabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through me. Doon na lang bula ang propeta, si Kibuloy. Pag kayo ay tunay na Kristiyano, sinong paniniwalaan ninyo? Yung banal na kasulatan o si Kibuloy? Na hindi niya kayang ipaliwanag ng tama yung nasa banal na kasulatan. Diba? Eto. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy in the testimony of 2 or 3 witnesses. That's the old law. Ano ang law ngayon sa New Testament? It's the love of God. Ang sinasabi sa 29, it is all about the Son of God. Bakit Son of God ba si Kibuloy? Sabi niya, appointed. Appointed lang siya, self-appointed. Ang tinutukoy na Son of God dito ay si Jesucristo, hindi si Kibuloy, mga gonggong. Eto pa Eto matindi. Sa huling-huli, Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversaries shall be no more. I will not tarry. It shall happen without delay. It should happen without delay, the vengeance of Apollo. Hindi aatin sa Sona. Dalawa na. Si Bukeke at si Pancherhole. Are they brewing something because of this prophecy? I-connect ninyo. Huwag kayong magsulat o magbanggit ng bersikulo na para lang sa inyong convenience. Because that's not only for you. Ipaliwanag nyo ng tama. Binigyan nyo kami dito ng King James Version Sino makakaintindi niyan? Diba? Tama mali. Bago nyo isulat ito, bigyan nyo ng konteksto muna. Bakit na isulat yan doon? Mga bobo. Anong palagay nyo sa amin? Hindi nagbabasa ng Biblia? Hindi nag-uusisa? Hindi nagre-research? Tapos sasabihin nyo dito, Apollo. Vengeance is within the domain of divine justice. Ibig sabihin, ang Diyos Ama magpapadala ng angel of the Lord, the angel of death. Kaya pala merong hindi aatin ng Sona because it will not tarry. It shall happen without delay. Diba? Your adversaries shall be no more. Ganon? Really? Wow! Ang galing ninyo! Ginamit nyo pa ang banal na kasulatan, yung propesya nung kung sino man yan, hindi po pambabastos, no? Nirirespeto po natin. But, is that really will happen? The prophecy of Aliyar kay Pacquiao? Really? Nagtatago nga Pugante nga mga putang ina ninyo Tapos you have the audacity na parang kayo lang ang matino, kayo lang ang anak ng Diyos, kayo ang aping-api at ipagtatanggol kayo, ipaghihiganti kayo ng angel of the Lord. Really? Sige nga, sabihin nyo kay Kibuloy, pababain niya si Angel Gabriel. The other angels, di ba? Wala na pong ganun. Meron tayong banal na kasulatan and it's your faith that you have a good relationship with the Lord.
Hindi na tayo nasa Old Testament. Gali. The Old Testament is used for our references. Kung talagang totoong inaapi si Kibuloy, abay, nagpadala na ng 10,000 angels ang Panginoon Diyos para isalba si Kibuloy. Hindi. Ang ginagawa ni Kibuloy ay totoong pagsuway sa kagustuhan ng poong may kapal. Ano yun? Sundin mo ang batas. Kaya nga may batas ang tao eh. Di ba kayo na nagsasabi niyan? Ang ina, may palatin-latin pa nga kayo eh. Di ba? The will of the people is the will of God. Oh, ano na? Dahil hindi angkop sa inyo, kaya hindi will of God. Si Kibuloy, appointed son of God. Yung isa, appointed designated survivor. Yung isa, appointed masakitan tuhod. Ano pang i-appoint ninyo? Sino nag-appoint sa inyo? Wala kang ang patunay, Kibuloy, na ikaw in-appoint ng Diyos, ng poong may kapal eh. Ikaw lang nag-appoint sa sarili mo, na sinasabi mong, hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Gago. Inagawan mo pa ng pwesto si Panginoong Hesukristo. Di ba? Oh, so, sinabi ko sa inyo, sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Oh, ano pa? Ha? Ayan o, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but through me. Sa akin kayo dadaan. Hindi sinabi ni Christ kay Peter, hindi sinabi ni Christ kay Paul, hindi sinabi ni Christ kay John, the Liberator, hindi sinabi mostly ni Christ na si Apollo Kibuloy. Even, hindi niya sinabi kay Mary. Hindi. I am. Ako at ako lang. Tapos aagawan ni Kibuloy? Gago. Diba? Yan o, maliwanag o. No one comes to the Father except, inari niya, ako lang. Kasi ako lang ang nagsakripisyo ng buhay ko sa cross. Ako ang dumanas ng kahirapan dahil sa inyong kasalanan. Kaya bang gawin niya ni Apollo Kibuloy? Ang sasabihin niya, no. I-invoke niya yung Hebrew chapter 10 verse 26. Wala nang iba pang sacrifice na magaganap because the sacrifice has been done. Diba? Bulaan eh, kulto. Tapos you have the audacity to anong pinagsasabi nyo sa Pangulo? Gago. Ay nako, ewan ko po mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.